Welcoming you once again, dear brothers and sisters, to this our program. Jesus is coming very soon. In my last vlog, ay binanggit ko po sa inyo ang maraming klase ng relihiyon dito sa mundo. At sinabi ko na ang Kristyanismo ay isa lamang na klase ng relihiyon sa maraming relihiyon dito sa mundo. At pinaliwanag ko sa inyo na ang Kristiyanong relihiyon na ito ay ibig sabihin na lahat sila ay nagbabatay sila sa kanilang doktrina sa sinasabi nating salita ng Diyos o dito sa Biblia. Ngunit ang problema ay maski man itong mga religious group ay naniniwala sila sa Biblia o na nagbabatay sila sa salita ng Diyos. Ang isang bagay na ibig kong sabihin na medyo nakakalungkot ay itong mga relihiyon na naniniwala sa Biblia ay mayroon silang maraming iba't ibang interpretasyon sa salita ng Diyos. At mas lalong nakukonfuse ang mga tao kung sino talaga o ano talaga ang relihiyon na makatotohanan dito sa mundo. At lahat ng mga Kristiyanong relihiyon ngayon ay they all assert that the religion or the group they are in is the true religion that the Lord Jesus Christ has established. Kaya't sa ganitong paniniwala ng mga maraming relihiyon ay mas lalo tayong nakukonfuse kung ano talaga ang dapat nating pakisamahan na klase ng relihiyon. Kaya't ang gusto ko pong ibahagi sa inyo ngayon ay itong entitled binahagi ko itong gusto kong ituro sa inyo na ito na do not rely on your religious group for your salvation. Huwag tayong mag-rely sa ating relihiyon o sa relihiyon na nakijoinan natin sa ating pagkaligtas. We must not rely on our own religious organizations for our salvation. Ito po ang gusto kong pamagat na i-vlog sa inyo sa oras na ito, sapagkat nabubuhay tayo sa mga panahon na ito na ang daming relihiyon na lumitaw dito sa mundo at iba't ibang klaseng paraan ang sinasabi nila na wagas o means whereby ang tao ay maliligtas. Ngunit gusto ko pong
mag-rely tayo sa salita ng Diyos sapagkat maski man maraming wagas o maraming means na sinasabi ng mga preachers ngayon, ang wagas or means whereby we can be saved. Ngunit kung mag-rely tayo sa salita ng Diyos, ay ang salita ng Diyos ay mayroon lamang isang wagas or isang means, or in other words, there is only one basis for the salvation of humankind. There's only one established basis in the Word of God whereby human being can be saved. And that is, we say, that means is that this means of salvation is only centered on our Lord Jesus Christ. Kaya't gusto ko pong banggitin sa inyo ang popular na verse sa Bible na itong John 3:16. Na itong John 3:16 ay pinapaliwanag ng maraming nagdaang mga preachers, mga prophetas, mga commentators na itong John 3:16 ay ito ang parang center ng salita ng Diyos, na lahat ng salita ng Diyos, ng sinulat ng mga apostles, mga prophets, ay nakasentro dito sa John 3:16 na kung ano ang sinasabi ng mga prophets sa Old Testament time ay naisentro sa ating Panginoong Jesucristo sa verse na ito. Ano ba ang sabi ng John 3:16? Sabi ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Gusto ko pong itong salita na whosoever ay huwag nating papalitan ng iba pang klase ng words, sapagkat itong salitang whosoever ay ibig sabihin na walang iniindyan o walang dinidiscriminate na klaseng tao, kundi itong salitang whosoever ay applicable sa lahat ng klase ng tao. Kaya't ito ang sinasabi nila na emphatic word, sapagkat kung alisin natin ang ibang salita dito sa whosoever, kung sabihin natin na whoever or who believes in Him ay hindi kompleto, so kailangan mailagay itong salita na whosoever para itong salitang na ito ay maging emphatic na salita. Ibig sabihin ay walang iniindyan o walang dinidiscriminate. So, ito ang nakasentruan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin na isentro sa ating Panginoong Jesucristo na siyang anak ng Diyos na sinen ng Diyos Ama dito sa mundo upang ang tao ay maligtas. Okay, gusto ko pong sabihin sa inyo mga kapatid na maski man maraming sinasabi ng mga preachers na basis or means na tayo ay mailigtas, ay sa Biblia ay may isang way lang na ang tao ay maliligtas. Kaya't dito din sa John chapter 14 verse 6, sabi ng ating Panginoong Jesus sa
disciples niya, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me. So ito ang salita ng ating Panginoong Jesucristo na sabi niya na siya ang nag-isang daan upang ang tao ay maligtas at wala nang iba pang wagas sa pagkaligtas ng tao. Kaya't gusto ko pong i-reiterate sa inyo, mga kapatid, na hindi nag-change ang wagas ng salvation na linagay ng Diyos sa salita niya. In the past, in the present, and in the future, ay itong means of salvation ay hindi mapapalitan, mga kapatid. Kaya't kung naalala ninyo yung Hebrew 13:8, sabi doon, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So ibig sabihin, kung sino si Jesus Christ sa buhay ng mga tao sa nakalipas na panahon, ay siya din sa present na panahon nung na siya ay pumunta dito, na siya ay gumawa ng mabuti, siya ay nag-forgive ng kasalanan ng mga tao, siya ay nanggamot, siya ay nagpakita ng merciful works, at marami siyang napakabuting ginawa sa buhay ng mga tao. At ganun din sa kapanahunan na ang ating Panginoong Jesucristo ay pumunta sa langit, ay ibig sabihin in the future life ng mga tao ay si Kristo, kung ano siya sa nakaraan at sa present na siya ay nabuhay dito sa mundo, ay parehas din na siya ang Kristo sa future na buhay ng tao. So, yun ang ibig sabihin ng Hebrew 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So, ang salita ng Diyos ay may tinuturo lang isang means na ang tao ay maligtas. Kaya't maliwanag dito sa salita ng Diyos, mababasa natin sa Acts 16:31. Kung kayong nakarinig ng mga istorya tungkol sa buhay ni Apostle Paul at si Silas, doon sa Acts chapter 16 ay sinalaysay doon na nung itong si Apostle Paul at si Apostle Silas ay nagpipreach sa mga tao doon sa Ephesus, ay kinapture sila ng mga sundalo kasi ayaw nilang maipipreach sa kanila ang gospel ng ating Panginoong Jesus o ang good news ng ating Panginoong Jesus, sapagkat sila ay may kinikilalang Diyos, at ang mga Ephesians na ito ay may kilala silang Diyos na ang pangalan niya ay si Diana. Yon ang idol nila, na alam nila na tagapagligtas sa kanila. Kaya ayaw nilang mai-preach itong pangalan ng ating Panginoong Jesus na siya ang tagapagligtas. Kaya sila ay nahuli at ikinulong sa bilibid o sa kulungan. At sabi ng salita ng Diyos
nung in the middle of the night, ay itong si Paul, Apostle Paul at si Silas ay umawit ng awit papuri sa Panginoon. At nung umawit sila, ay naririnig ng ibang mga priso at suddenly ay pumunta ang anghel ng Diyos sa kulungan na yon at suddenly ay yung mga pinto ng kulungan ay na-open o nagbukas. At itong gwardya ng bilibid na ito, sapagkat siya ay nakatulog at bigla siyang nagising, ay na-confuse siya. Hindi niya alam ang gawin. Kaya sa panahon na yun ay gusto niyang mag-suicide. Kinuha niya yung sword niya at he decided to kill himself. Pero sabi ni Apostol Pablo sa kanya, huwag mong gawin yon kasi kaming lahat ay nandito kami sa loob. Kaya itong gwardyang ito ay sinabi kay Paul at Silas, sabi niya, Sirs, ano po ba ang gawin ko para ako ay mailigtas? At ano ang sagot ni Apostle Paul at si Silas sa kanya? Sabi nila, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Itong tinatanong ng guard na ito kay Apostol Paul ay yung pagkaligtas niya sa physical na pagkaligtas, sapagkat siguradong papatayin siya ng mga otoridad kung malaman nila na yun ang nangyari sa prison na yun. Pero ang sagot din ni Apostol Pablo sa kanya ay pagkaligtas sa physical at sa spiritual na buhay. Ibig sabihin, pagkaligtas ng isang tao sa kaluluwa niya. Kaya sabi ng Apostol Pablo, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your family. So, yun lang ang paraan na ang tao ay mailigtas, mas lalo na sa spiritual na katayuan ng buhay, na kailangan ang tao ay maniwala sa ating Panginoong Hesukristo upang ang tao ay mailigtas. At ganon din sa matatagpuan natin sa Romans chapter 10 verse 9 to 10. Sa Romans chapter 10 verse 9 to 10 ay si Apostol Pablo ay inilahad niya ang kanyang damdamin sa mga kababayan niyang mga Hudyo, sapagkat sa panahon na ito na sila Apostol Pablo ay nagpipreach ng salita ng Diyos o tungkol kay ating Panginoong Hesukristo, ay maraming Hudyo na hindi maniwala sa ating Panginoong Jesus. Kaya't sabi ng Apostol Pablo, my heart's desire for the children of Israel is that they might be saved through their believing on the Lord Jesus Christ. So, ito ang sinalaysan ni Apostol Pablo na desire niya sa kababayan niyang mga taga-Israelitas. At dito sa verse 9 at verse 10 sa Romans chapter 10 ay sabi ni Apostol Pablo doon that if you confess the Lord Jesus Christ with your mouth and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For out of the heart man believes unto righteousness,
and with the mouth confession is made unto salvation. So, yon ang nakalahad sa salita ng Diyos. Na kung ang isang tao ay confess niya sa kanyang o dito sa mouth niya, i-confess niya na si Hesus Kristo na siya ang tunay na tagapagligtas at siya ay maniwala sa loob ng kanyang puso na si Hesus Kristo ay namatay at nabuhay muli para sa kasalanan ng tao, ay sabi dito sa salita ng Diyos, ang taong yan ay maliligtas. Yon ang salita ng Panginoong Diyos. At dito, sabi dito na kung sino mang tao na tumawag ng pangalan ng Diyos ay siya ay maliligtas. So, gusto ko lang sanang basahin ang Romans chapter 10 verse 9 to 10. Sabi dito, sa English, sabi dito, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture says, whoever believes in him will not be put to shame. For, ituloy nating basahin hanggang sa 13. For there is no distinction or difference between Jew and Gentiles. For the same Lord over all is rich to all who call upon him. For whosoever calls on the name of the Lord shall be saved. So ito ang maliwanag na nakalahad dito sa salita ng Diyos, na may isang dahilan lang upang ang isang tao ay maligtas, at yung dahilan na yun ay walang iba kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hindi dahil sa relihiyon, hindi dahil sa mabuting ginawa ng tao o kung anuman means pa na sinasabi ng mga nagpipreach na gawin ng tao upang siya ay maligtas, ay ang mangyon ay walang katotohanan. Ang katotohanan ay itong sinabi ng salita ng Diyos, na kung ang isang tao ay i-confess niya ang Panginoong Hesus Kristo at maniwala na si Jesus Christ ay nabuhay muli upang ang buhay ng tao ay mamaligtas, ay sabi dito, ang taong yun ay maliligtas sa kanyang kasalanan. So, mga kapatid, maraming salamat sa pakikinig ninyo sa akin. Sana ay you will continue to support this program, and please share also this blog of mine, and please subscribe. I beg na whatever means you will do your best to subscribe you this channel. So maraming salamat mga kapatid. Sana pinapanalangin ko na ang Espiritu ng Diyos sa inyong mga kapatid na hindi pa naliwanagan sa totoong
pagkaligtas ng isang tao ay pinapanalangin ko ng Espiritu ng Diyos na siya ang mag-saturate sa inyong buhay upang bigyan kayo ng kaliwanagan upang ang Holy Spirit ay He will open your mind, our minds, so that we can understand the true and real way of salvation that God has planned for our lives. So mga kapatid, gusto ko pong kung ano yun, if you can watch, you will be able to watch this video, ay sana ay mag-pray kayo sa ating Panginoong Diyos at you ask Him to direct you and to help you and to guide you with what you will do, what right thing you will do, so that you will be able to be enlightened of the true Word of God, especially about the true way of salvation that our Lord Jesus Christ is offering to its human being. Maraming salamat po at sana sa next na pagbablog ko ay nandun pa kayo na mag-watch sa akin. So, thank you very much, brothers and sisters. God bless you. And I will always be praying for you who are joining me in this program. Thank you very much once again. So, God bless us.